Hindi ba 'to ma-explain ng mga mga mentors nyo? Ayan, so let's say na ganito, trading kasi guys is parang negosyo. Ito kunwari nagtayo tayo ng gabay lechong manok, 'di ba? Sarap 'yan, ma-juicy kahit walang sauce. Ang total OPEX mo everyday, gumagastos ka pampasahod, pambiling manok. Total OPEX, operational expenses mo ay 500 pesos. So, regardless makabenta ka o hindi, di ba? 500 pesos ng 500 pesos sa renta, whatsoever, ganyan. Sabihin na natin ganun lang. Di, itong mga values na to, ano lang, di ba? Okay, so 10. So, matik yun, di ba? Every day, every week, kagastos ka ng 2.5, di ba? 2.5. Ngayon, hahati-hatiin mo yon, di ba? Hahati-hatiin mo yon. Kunwari, per day, ilan ang kita mo. So, kung every day ka magpapasok ng trade, hanggang dito lang yung pwede mong ito lang yung puhunan mo for the day, para mag-make sure na tumagal yung lechong manukan mo, 'di ba? 'Yun yung ano mo. So, okay. So, sabihin natin 10 USD. Sa 0.01, 100 pips 'yon sa Euro USD, 'di ba? So, 100 pips napakalaki. Sa 0.02, 50 pips, 'di ba? Napakalaki din, 'di ba? O pwede pa rin, 'di ba? Very viable. Yun lang, sagad na yon na pwede mong gastusin for the day, di ba? Okay? Tapos profit, di ba? Ayan, profit. O, Monday, walang masyado kasi may pera pang mga tao, nakakabili pa ng may ulam pa nung over the weekend, so hindi sila bumili sa'yo. 1:2 risk-reward ratio. Ibig sabihin, yung pinuhunan mo, ang balik sa'yo doon is doble, di ba? Yun yung ano. Ganun ang kagandahan ng Forex, di ba? Yun ang kagandahan ng trading. Okay, bumalik sa'yo, di ba? O, Wednesday, wala kang benta ulit, di ba? Hindi mo naman alam di ba? Ganun naman talaga, di ba? Hindi mo alam kung makakabenta ka o hindi, di ba? Pag talo ka, ibig sabihin wala kang benta. Thursday, nakabenta ka ulit, di ba? Alam mo yan? Okay na yan. Sige. Friday, wala ka ulit benta. 40% lang yung win rate mo. It's a bad week. Diba? It's a bad week for you. Pero okay lang, sige. So, nag-compute ka at the end of the week. Ito yung umano sa'yo. So, itong araw na ito, OPEX lang ginastos mo. Wala. Nasayang yung manok, nagpasahod ka lang ng tao. Dito kumita kayo. Diba? Ito yung break-even point mo, diba? Yung 500 pesos, diba? 10, minus 10 USD ulit, diba? Kasi talo na naman kayo. Wala na naman kayong benta. Panalo na naman kayo, diba? Sige, nakabenta kayo ulit. Isang manok, mga 5 manok siguro. Whatever. Basta 1:2. And talo na naman kayo. So, ibig sabihin, yung buong week mong ganyan, yung buong week mong pagbebenta ng lechong manok, nag-profit ka ng 10 USD. Pero bumalik yung puhunan mo. Yun naman yun eh. Now, kapag wala kang SL, ibig sabihin hindi ka nag-a-assign ng limit mo for every trade, limit mo per every day, or limit mo for every pasok mo ng trade, ibig sabihin parang buong tindahan mo yung nire-risk mo para makabenta. Isipin mo yun, di ba? Maganda bang negosyo yung ganun? Di ba? Hindi. Kung iisipin mo, parang ka lang di talaga nagpapatakbo ng negosyo when you're trading. This is the very simple concept ng paggawa ng isang trading plan. Maximum na naman 10 USD, every day, 100 pips yun. O, so pwede mo nang laruin yun. Pwede mong paliitin. Gawin mo lang, sabihin mo, okay na pala ako mga 30 pips. O, di mas pwede mong lakihan yung lot sizing mo, di ba? Ano mo yan? Or pwede mong lakihan yung SL mo, di ba? Alam mo, dito dapat mag-uumpisa yung trading plan sa limits mo, hindi sa strategy, kasi strategy mo naman, madali namang gumanap ng kung ano-anong strategy dyan. Pero ang hindi mo mahanap is itong mismong plano mo, ilan ang budget mo, di ba? Alam mo yun, ganun mag-budgeting sa trading mismo, di ba? Simple. Hindi ko alam kung bakit, alam mo yun,